Alhamdulillah. At natuto tayo ng mga knowledge patungkol sa khutbah kanina. Ngayon, tutungo naman tayo sa halaga ng paghahanap ng kaalaman. Paano ba maghanap ng kaalaman? Paano ba natin susundin ang paggawa ng paghahanap ng kaalaman na mayroong biyaya? Na talagang matututunan natin ang paghahanap ng kaalaman kung tayo lamang ay magsakripisyo sa ating sarili. So, paano magsakripisyo sa paghahanap ng kaalaman? Ito ang dapat nating maunawaan. Sapagkat hindi porket tayo ay hindi pwede na ibig sabihin mo na ikaw ay halimbawa, ikaw ay for Muslim, matagal ng Muslim, matagal mo nang binabanggit ang shahadati, ay sapat na sa iyo yun, pero hindi. Dapat nating maunawaan ang paghanap ng kaalaman ay napakahalagang sangkap sa parte ng buhay natin. Halimbawa, sino ba ang may bibigyan nating halimbawa sa paghahanap ng kaalaman? Bagamat siya ay maalam, ay sinakripisyo pa rin niya ang kanyang sarili sa paghahanap ng kaalaman. So isang beses, si Moises alayhi salam ay nagkutba. Sabi nagkutba yung katulad ng ginawa ng imam. Nagkutba siya, habang siya nagkutba, nagbibigay ng knowledge sa mga tao, ay tinanong siya. Sabi dito, Inna Musa kama khatiban fi Bani Israel pasukilu ayun nasi ahlamu. Sabi ng katotohanan, si Musa alayhi salam, siya tumayo at nagbigay ng khutbah sa mga angkan ni Israel. At siya tinanong ng mga tao, pasukilu ayun nasi ahlamu. Siya tinanong ng balik ng mga angkan ng Israel, sino ba sa mga tao ang maalam? Sino ba ang pinakamaalam sa lahat ng tao, sabi niya? Kala, ano? Sinabi ni Musa alayhi salam, ako ang pinakamaalam sa lahat. So sinabi sa kanya ni Allah, fa'atab Allahu alayhi lam yatru ilma ilayhi fa'awha Allah ilayhi inna li abdan. Sabi ni Allah sa kanya, tunay na sinabi ni Allah sa kanya na pinagsabihan siya, bakit mo sinabi ko ikaw ang pinakamaalam? Ibig sabihin, sa paghahanap natin ng kaalaman, kapag tinanong ka, isa pala sa pag-ugali ng isang Muslim, kapag tinanong ka, saan ka kumuha ng kaalaman? Paano mo nag-ibigyan? Paano ka nagkaroon ng kaalaman? So una nating banggitin pala, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung sinabi ni Musa, si Moises, na ako ang pinakamaalam sa lahat ng mga tao, sinabihan siya ni Allah, na hindi ikaw ang pinakamaalam. Bagkus dapat sabihin mo, sa sino mga nagtanong, na si Allah ang pinakamaalam. At binahagian lamang niya ako ng kaalaman ganito. So, nung sinabihan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ganun nga, sinabi naman ni Allah subhanahu wa ta'ala, illam yarudda al-ilma ilayhi fa'awha Allahu ilayhi inna li abdan bimasma'a al-bahrayni wa ahlamu minka. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, sinabi niya ako ang pinakamaalam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinaliwanag nito, na sinabi ni Allah kay Musa alayhi salam, tunay na meron akong alipin na mas maalam pa kaysa sa iyo. So meron palang mas maalam pa kay Moses alayhi salam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Kaya sabi ni Musa alayhi salam, Kala Musa, Ya Rabbi, kayfa libihi? O aking Panginoon, sabi niya, paano mo siya makikilala? Gusto niya malaman kung nasaan itong maalam na tao na ito, o maalam na alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kala, sakudu ma'aka hautan, pataj alahu
bimiktali. Sabi dito, kunin mo nakasama ang tinutukoy niya dito si Yeshua. Ano bang pangalan ni Yeshua sa ano? Joshua? Yeshua, yun, si Joshua. Pero Yeshua ang kanyang pangalan sa Arabic. At kumuha ka ng isang isda, dalhin mo, Fatash'alahu bimiktali Pahaytuma Pakarat kalharta Pahutuma. At kunin mo siya at dalhin mo sila, yung isda na ito. Pagkatapos sabi niya, ay siyang magiging gabay ninyo. Ibig sabihin sa pamamagitan ng isda na yon, ay yun ang magiging tanda para makita ninyo ang inyong pupuntahan. So, ibig sabihin mga kapatid, si Musa alayhisalam, pinagsabihan niya Allah na meron pang mas maalam pa sa kanya. Meron pang mas maalam sa kanya. Kaya ang nangyari, si Musa alayhisalam ay hiningi niya sa kanyang Panginoon na ituro sa kanya kung sino yung tao yun at pupunta siya para mag-aral ng kaalaman. So, ibig sabihin, sa pag-aaral ng kaalaman, sa pag-aaral ng kaalaman, hindi ibig sabihin na pag maalam ka na, marunong ka na, mag-i-stop ka na. Hindi ibig sabihin din na kapag ikaw ay meron ng kaalaman, ay hindi ka na mag-aaral sa isang tao mayroong kaalaman, sapagkat may mga tao na maalam, o may mga tao na may kaalaman, ikaw ay walang kaalaman. Kaya ito hinahanap ni Musa alayhisalam, ang tao nito na kung saan ang alipin Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi nila, dalhin mo ang isda na ito. So dinala ni Musa alayhisalam ang isda at ang kanyang kasama na si Yeshua, at sila ay naglakbay sa dalawang tinatawag na, sabi niya, Bimajma'a Bahraini, doon sa dalawang dagat na magkasalubong. Dalawang dagat na magkasalubong yung kanilang karen. May ganyan, may tumatak na tubig dito, may tumatak na tubig dito. Talagang pasalubong, talagang may ano yun, yung ibig sabihin nun, si Allah lamang nagbigay sa kanya ng ganung doon sa kanyang kapanahonan. So si Musa alayhisalam ay pumunta siya at ang kanyang kasama. Nung dumating siya doon nung nakasakay na sila sa bangka, ang nangyari, nung sila ay naglalakbay na papunta sa lugar na pinupuntahan nila, silang dalawa ay nakatulog. Nung sila ay nakatulog, sabi ni Allah sa kay Musa alayhisalam, o ito ang sinabi ni Musa ay pinaliwalag ng Allah subhanahu wa ta'ala, makaraang sila ay makalagpas sa lugar habang sila ay nakatulog, falamma falaga majma'a bainahuma nasiya hawtuha. Nung sila ay dumaan sa lugar na kung saan yung dalawang ilog na yun, sila ay nakalimot at nakatulog. At nang sila ay nakatulog, yung isda na daladala nila na nasa loob ng isang nasa loob ng basket, patay na yun, siyempre nasa loob ng basket eh. Nung nasa loob ito ng basket, dalagan, nawala na ito ng buhay. Kahit nang sila'y makarating doon sa lugar na kanilang sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, sabi ni Musa alayhisalam, kung siya'y gumising, dalhin mo dito ang isda, sapagkat tayo ay nagutom, at niya, kada balakat lakina min safarina hada nasiba. Tunay na sabi niya, tayo ay napagod at nakatulog. Dalhin mo dito, sabi niya, ang ating gada, ibig sabihin ng ating sa salita, iba, hapunan ko. Pero sa sinabi niya dito, dalhin mo dito ang ating amsar. Tunay na tayo sa ating paglalakbay ay nahirapan tayo. Sabi niya, at tayo ay napapagod. Kaya kinuha niya itong isda, kukunin niya sa kanyang isda, ulit, wala na doon yung isda. Sapagkat yung isda, habang sila natutulog, nung sila ay dumaong, napasanda doon sa isang bato,
habang sila nagpapahinga, yung bagong yaon na hindi gumagalaw yung tubig, nagkaroon ng tubig. Nung nagkaroon ng tubig, yung tubig ngayon pala, tubig ng tinatawag na tubig na buhay. Ibig sabihin, pag may patay na matalsikan lamang ng tubig na yun, nabubuhay. Di ba? Ikaw ay patay. Kapag natalsikan ka ng tubig na yun, nabubuhay ka. Yun ang ano ng tubig na yun. Ay yung isda na nasa loob ng lalagyan niya, yung basket, na patay na, nung matalsikan ng tubig, nabuhay siya. Tapos, tumalon siya doon sa tubig. Kung tumalon siya sa tubig, ibig sabihin, naglakbay siya mag-isa yung isda. Kaya, nung kinuha na ito ni Yahshua yung isda, namang na siya dahil hindi na niya makita ang isda. Kaya sabi ni Musa a.s. tunay na tayo ay, sabi niya, si Shaitan, sabi niya, ina Shaitana an adkaruhu wat sakadu sabilahu fil bahri ajaba. Tunay na sabi niya si Shaitan, ginawa niya tayo makalimot kahit napabayaan natin ang isda. Kumbaga, napabayaan nila ang isda, nakatulog sila, yung isda, nakatakas. So, nung maalala ni Musa a.s. sabi niya, Hala, dali ka makunna nagiya paabtadda ala atari uma kasasa. Sabi niya, si Musa ay nagsabi, yan ang ating hinahanap. Kaya sila ay nagbalik at tinalutol ang bakas ng kanilang yapak. So yung dagat na nagsasalubong, yung tubig na nagsasalubong yung karen, ay namangha sila dahil huminto ito at merong isang linya na dinaanan ng isda na hindi nawala yung kanyang, kumbaga pag lumangay ka, di ba, hindi nawala yung marka ng dinaanan ng isda. Kaya sabi ni Musa, ito na yung sinabi ni Allah. Tutulin natin itong daanan na ito. Yung dinaanan ng isda. Kaya nung tinuntun nila ito, doon sa dulo ng pinagpuntahan ng isda, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito sinabi ni Musa a.s. Pawawjada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min ibadina wa allamnahu binadunna ilman. Sabi nito, natagpuan at kanilang natagpuan ang isa sa mga alipin ni Allah. Walang iba kundi si Khidir. Si Khidir, sinanong sila kung ano ba si Khidir, sabi ng mga gusto nilang malaman kung sino si Khidir. Si Khidir ay isang propeta at alipin din ni Allah, si Khidir. So si Khidir, malalaman mo kung sino si Khidir. Mga yan. So nung matagpuan ni Musa at ni Yahshua si Khidir, ito pala ang alipin ni Allah na sinabi ni Allah kay Musa a.s. na meron akong alipin na mas maalam kaysa sa iyo. So nung matagpuan niya ito, sabi ni Musa a.s. kay Khidir, Hala Musa, hal atat bi uka alal an tu'allimana mimma ulinta rusda, sabi niya. Si Musa a.s. ay nagsabi, sabi niya, pwede ba, sabi niya, ako ay sumunod sa iyo para ako'y turuan mo mula sa iyong kaalaman bilang patnubay na binigay sa iyo ni Allah. Sabi ni Musa a.s. kay Khidir, pwede ba ako sumunod sa iyo? Ibig sabihin, pwede ba ako maging estudyante mo? Pwede ba ako maging estudyante mo, sabi niya? At tuturuan mo ako ng kalaman mo na itinuro sa iyo mula sa iyong Panginoon na sa Allah. Kala innaka lan tastadu Kala innaka lan tastadu ma'iya sabran. Tunay na sabi ni Khidir, katotohanan, ikaw ay hindi makapagpasensya sa akin. Sabi ni Khidir sa kanya, tunay na kala innaka tastadu ma'iya sabran. Tunay na hindi ka makapagpasensya na mag-aral sa akin. Hindi ka makapagpis sa akin na maging teacher mo at ikaw ay maging estudyante mo. Hindi mo kakayanin. Kaya sabi ni Musa a.s. Si Musa a.s. ay nagsabi, sabi pa muli ni Khidir, wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhittu bihi khairan o khubran? At paano ka magkakaroon ng pagkataga, pagtitiis, pagpapasensya tungkol sa bagay na hindi mo naman nalalaman? Ibig sabihin, sabi ni Khidir, hindi mo kayang sumunod sa akin dahil hindi ka makapagtiis.
At paano ka makapagtitiis kung hindi mo naman nalalaman kung paano magtiis? Halimbawa po, ano ba ang pagkakaintindi mo sa pagtitiis? Huwag parang, huwag ka nun. Ha? O nga, paano na? Wala. Pag wala. Paano ba? Paano mo naintindihan ang pagtitiis mo? Nakapin mo kung ano ang nangyari. Sa'yo, JP? Magpapasensya. O nga, paano ka magpapasensya? Kahit na paano yung nangyayari, mahal mo rin parang malipas. Si Radhi, paano mo naintindihan ang pagtitiis o pagpapasensya? Kung kalagayan mo sa buhay, halimbawa mahirap na mag-tiis ka na pagkagaan mo, at least magtumikap ka ba? Si Omar, ano po? Ang pagtitiis, alam mo sa isang bagay, gusto mo makuha yun, kailangan na pag-aralan mo yung bagay na paano mo siya maunawa. So yun ang mga pagkakaunawan natin sa pagtitiis, di ba? So sabi ni Musa alayhi salam, si Musa alayhi salam nagsabi, "Hala satijuni insyaallah sabiran wala aksi laka amran." Sabi niya, sinabi ni Musa alayhi salam, matatagpuan mo ako na insyaallah, sabi niya, "Hala satajiduni insyaallah sabiran wala aksi laka amran." Tunay na matatagpuan mo ako sa sungguloobin ni Allah na ako'y magtitiis at hindi ako susuway sa iyong pinagpatos. Sabi ni Musa alayhi salam kay Khidir. So, nangyari, sabi ni Khidir, kung gayon sabi niya, "Khala fa in attabi'uni fala ta'as'alni an shay'an hatta uhditatu laka minhu dhikran." Sabi naman ni Khidir, kung gayon sabi niya, sumunod ka sa akin at huwag kang magtatanong sa akin ng kahit anuman. Hanggat hindi kita kinakausap at hindi kita kinakausap, bibigyan kita ng pagkakataon na alamin ang isang bagay. Sabi niya. So, ibig sabihin mga kapatid, una, ano yung sabi niya? Una, sabi niya hindi ka makapagpasensya. Yun ang una natin dapat malaman. Yung pagtitiis, yung pagpapasensya, isa sa bagay na dapat nating maunawaan. Paano ba tayo magpapasensya sa mga bagay na gusto nating pag-aralan? Ito yung wala sa tao eh. Gusto niya mag-aral, pero wala siyang pasensya. So, nag-aral naman siya. Alos ng Biyernes, pumupunta siya. Nag-aral naman siya, pero hindi naman niya naiintindihan ang kanyang pinag-aaral. Diba? Maaaring narating siya ng alas 10. Imbis ang klase, alas 8 alas 10 na. Meron naman mag-alas 11. So, hindi niya naiintindihan ang pagpapasensya. Paano mo iintindihan ang pagpapasensya? So, ipagpatuloy natin. Kaya sila ay naglakbay, kapag sila kapwa ay nagpatuloy hanggang sila ay nasa loob na ng isang barko, sila ay sumakay sa isang barko, dalawa ni Musa alayhi salam, "Fantalaka hatta idha rakiba fi syafina farakha khala akharatha bitubrika ahla lakad jitu syaitan imran." Sabi dito ni Musa alayhi salam, nung sila ay sumakay na sa barko, habang sila ay naglalakbay, inaral nila ang isang barko, isang sasakyan, upang taba. Nung sila ay sumakay, si Khidir, kilala nung mga nagsasagwa, anong tawag yan sa kanila? Mga bangkero. So, pinasakay silang dalawa. Kasi si Khidir ay kilala nilang isang propeta ni Allah. So, nung sila ay sumakay na, nung sila ay sumakay na, ni Khidir, habang sila ay sumakay, isang ibon, puspor, ang biglang dumapo sa ano ng bangka, sa dulo ng bangka.
Nung ito'y dumako sa dulo ng bangka, yung pospor, yung ibon, habang tinitingnan nila, tumuka ito sa dagat, sa tubig. Tumuka ito, then umahon, then tumuka ulit, 2 beses. Sabi ni Gideon sa kay Musa alayhis salam, alam mo Musa, yung ibon na yan na tumuka sa tubig na 2 beses, ibig sabihin uminom ng tubig. Yung tubig na kanyang iniinom, di ba yung ano ng ibon, nakakaliit lang yun eh. Yung kalaman, yung tinuka ng ibon na yan na tubig, sabi niya, yung ininom niyang tubig, ang kaalaman mo at ang kaalaman ko, kung ipagsasama-sama mo, sabi niya, kukulangin yan sa kaalaman na meron sa ulat. Ang 7 karagatan at ang 7 karagatan na ito, gagawing tinta bilang kaalaman at gagawa pa ng isa pang 7 karagatan para gawing tinta para isulat ang kaalaman niya na ay hindi ito mauubos. Sapagkat sabi niya, wama utitum minal ilmi illa qalila. Sapagkat hindi kayo binigyan ng kaalaman maliban sa katiting lamang. So, ibig sabihin, yung kaalaman na meron ang mga propeta na 2 pa sila, katiting lamang. Tayo hindi tayo propeta. Dapat intindihan natin muna, hindi tayo propeta. Kaya yung kaalaman na meron sila, hindi natin maabot-abot. Si Musa alayhis salam ay propeta, pero siya ay nag-aaral pa rin. Ito makuha natin una, si Musa alayhis salam ay propeta, pero siya ay nag-aaral pa rin. At sa kanyang pag-aaral, sabi niya, sabi ng mga sahaba, halos umabot ito ng 1 taon. Sabi naman ng iba, dahil sinabi Musa, hindi ako titigil, umabot ito ng 80 taon. Sabi naman sa isang riwaya, sabi ni Mujahid, ano to, all time, ano sabi to? Lifetime. Lifetime na pag-aaral ni Musa. Sabi mo lifetime? Yung isa, 1 year. Yung isa, 80 years. Yung isa, sabi naman niya, lifetime na pag-aaral. So, ibig sabihin mga kapatid, makikita mo kayo ang pag-aaral ni Musa alayhis salam na pagkapagkaalaman ang kanyang narinig, kayo siya'y propeta na hanapin niya yung maalam para sa'yo mag-aral. Tinuro sa kanya na mayroon siyang alipin na mas maalam sa kanya. Kaya sabi ni Musa alayhis salam, Ya Rab, sabi niya, Panginoon ko, ituro mo sa akin ang alipin mo na maalam ngayon at pupuntahan ko para ako ay mag-aral. So nakikita mo dito yung eagerness ng isang alipin niya para mag-aral. Meron ka ba dito? Kasi kahit na meron kang time, sasabihin mo makatira mo, maglalaba ako. Pwede mo naman ang paglalaba. Ang paglalaba, hindi naman ano eh. Hindi yan pabigat sa akin para naman mapabayaan mong pag-aaral. Sasabihin mo, inaantok ako. Inaantok pa, Biyernes, 6 na araw kang tulog. Pagdating ng 7 araw, tulog ka pa rin. Yun lang. Hello. So, ibig sabihin, na 6 na araw kang tulog, dapat sa 7 araw, gising ka na. Kung sundin yung sinasabi sa Biblia, sa loob ng 6 na araw, nilikha ang langit at lupa, sa 7 araw, nagpahinga ka. Kung sundin yun. So, ibig sabihin mga kapatid, na si Musa alayhis salam ay in-express sa kanya ni Kidir yung tubig sa inyo, ininom ng ibon, ganun lamang kalit ang kanilang pangalan. So habang sila'y naglalakbay, ay yung bangka na kanilang sinakyan, as sinati, wakaraha, kala, akrata, ang ginawa ni Kidir, yung bangka na kanilang sinakyan, kumuha siya ng kutsilyo at binutasan niya ito. Yung bangka, binutasan niya. At nang binutasan niya ito, sabi ni Musa alayhis salam, lakad dito shay'an imran. Tunay na napakasama ng iyong ginawa. Inasakay na tayo sa barko na, sa bangka na ito.
na may mga ang ari napakabuti ng kanilang ugali, pinasakay tayo na walang bayad. Tapos ngayon, bubutasan mo pa yung barko nito. Anong sama ng yung ginagawa? Anong sama ng yung ginawa? So, sabi ni Peter sa kanya, kaya alam ako, hindi na kalantas na tidak maisablan. Di ba sinabi ko na sa iyo? Sabi niya, kaya, sinabi ko na sa iyo na hindi ka makakatiis na kasama ako. Hindi ka makakatiis na mag-aral dito sa akin. Kasi kung ano sinabi niya una, isa ka. Pangalawa, huwag kang magtanong. Sumunod ka lang sa akin, huwag kang magtanong. Habang hindi ko sinasabi sa'yo, magtanong ka, huwag kang magtanong. Sabi ni Kidil. Pero hindi siya nakatiis. Bakit? Bubutasan mo yung naglalakbay kayo sa gitna ng dagat, tapos bubutasan mo yung bangka. Sino mo naman tao na? Uy, bubutasan mo, manulunod tayo. So sabi ni Musa alayhi salam, sabi ni Kidil, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang magtanong? Kaya sabi ni Musa alayhi salam, kala, la tuakhidni bima nasibtu wala tuhibni min amri usra. Sabi niya, si Musa alayhi salam ay nagwika, ako'y huwag mong sisihin sa bagay na aking nakalimutan. Ibig sabihin nakalimot siya. So, ibig sabihin si Musa alayhi salam nakalimot lang. Ibig sabihin, ang katira niya nakalimot siya. Totoo yung sinasabi niya kasi propeta siya eh. Hindi naman pwede parang tayo. Nakalimot kasi ako eh. Bakit totoo? Kung totoong nakalimot ka, okay yun. Pero kung hindi ka nakalimot, hindi mo pwede gawin yun. Pero sabi ni Musa alayhi salam, talagang propeta, sabi niya, na ako'y huwag mo sisihin sa bagay na aking nakalimutan. Kasi sabi niya, kala la tuakhidni bima nasibtu, sabi niya, huwag mo kong sisihin sa aking nakalimutan. At pangalawa sabi niya, huwag kang mahigpit naman sa akin dahil sa akin yung kinikilos sa iyo. So nagpatuloy sila ngayon. Habang sila ay naglalakbay, nung sila ay dumaong na sa isang dagat, di ba, yung nung sila ay dumaong na, pantalaka hatta idalakina gulama makakaluho. Nung sila ay kapwa nagpatuloy hanggang sila ay makatagpo, nung sila ay dumaong na sa isang shore, nagkabing dagat, nakita nila ang mga batang naglalaro. Nakita nila ang isang bata, sabi niya ito, lakiya gulaman. Kaya ang ginawa ni Kidil, nung makita nila ang mga bata, isa sa mga bata, makatalahu, pinatay niya ang bata. Nilapitan niya yung isang bata na magandang lalaki, at pagkatapos, pinalipit niya yung ulo. Pinatay niya yung bata. Yung una, sa dagat, pinutasan niya yung bangka. Kaya sabi niya, ano itong ginagawa mo? Kasi malulunod sila o anong nangyayari. Pangalawa, mas lalo nagkasama. Kaya ang ginawa niya, isang bata ang walang kamay na malay, nilapitan niya at hinila niya yung ulo, pinatay niya. Kaya anong sabi ni Musa alayhi salam? Si Musa alayhi salam ay nagsabi, sabi niya, khala aktalta nafsan rakiyan bigayri nafsin. Tunay na sabi niya, pumatay ka ng isang inosenteng bata na kung ay hindi naman siya pumatay ng tao, bigayri nafsin. Hindi siya pumatay ng tao, na ibig sabihin, ang pumatay ng isang tao, ang kabayaran ng pumatay ay pagpatay. Kaya nung pinatay ni Kidil yung bata, sinabihan siya ni Musa, bakit po pinatay ang batang yan na hindi naman siya pumatay ng tao? Bigay rin nafsin. Hindi siya pumatay ng tao. Lakad jito shay'an nukran. Tunay na yan, sabi niya, tunay na yan ay pinakamasamang bagay na pinagbabawal at kilabot na gawain ang iyong ginawa. Sabi naman ni Khidir alayhi salam, kala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabran
di ba sinabi ko sa'yo, sabi ni Kidir, hindi ba nga sinabi ko na sa'yo, ikaw ay hindi makakatagal na pagpasensyahan ako. Pinakalanan siya po, hindi ka makakatagal na mag-aral sa akin dahil stricto ako. Baka hindi, ano ko kung ano yung makikita mo, hindi mo kaya magtiis. Sabi ni Kidir, kasi siyempre, pinatay niya yung bata, nagreklamo naman si Musa, ay sinabi ni Kidir sa kanya na, sinabi ko na sa'yo, huwag ka sumunod sa akin. Huwag kang mag-aral sa akin. Baka pag-aral na yun. Inumpisahan niya siyang tinuturuan, pag-aral na yun. Kaya, sabi ni Musa alayhi salam, kala, in sa'altuka ala shay'an ba'daha fala tusahidni kad balagta min al-kullu udulan. Si Musa alayhi salam ay nagwika, kung ako ay magtanong pa sa iyo ng anumang pagkatapos ito, kung ngayon ako ay wag mo nang gawin na iyong kasama, ikaw ay binigyan ko mula sa akin ng mabuting dahilan. Ibig sabihin, pag magtanong pa muli si Musa alayhi salam, ibig sabihin, pwede na niyang iwanan si Musa. Pwede na iwanan ni Kidir si Musa. Kasi si Musa mismo ang nagsabi na kapag nagtanong pa ko muli sa iyo, sa isang bagay na ayaw mo, ito na ang parte na ng dalawa para tayo mag-iwalay. So yun yan. Ibig sabihin, dapat ang estudyante ay meron siyang tawag nito, meron siyang paninindigan. Kung magkamali siya, karapatan ng kanyang teacher na siya ay magsabihin o ano yung nararapat sa kanya. Ito naman ang binibigay ng isang estudyante. Dapat ikaw na estudyante, meron ka rin ibig sabihin, respeto sa sarili mo, kung paano mo bibigyan ng respeto or ibig sabihin, yung teacher mo, bigyan mo siya ng mas mataas na tawag ito, na kung ikaw ay magkamali, nararapat lang ang tumanggap ka ng disiplina sa iyong teacher. Kaya ang nangyari mga kapatid, at nagpatuloy sila sa paglalakbay muli. Hanggang sa sila ay umaong sa isang lugar, sila ay naglalakad. Habang sila ay naglalakad, humingi sila ng pagkain sa isang restaurant, kainan, dahil sila ay namisili. Kung sila ay humingi sa mga tao ng pagkain, ay hindi sila pinansin ng mga tao. Hindi sila pinansin ng mga tao. Sabi dito, "Pantalaka hatta ida ataya ahdal qarya ista'ama ahla fa'abwabaha yudaifuna huma fa'ujada fiha jidaran yuridu an yakhassa yakhadda fa'akhamahu qalu sinta lakhadda alayya ajran." At sila ay kapwa nagpatuloy hanggang sila ay dumating sa pamayanan ng isang bayan. Si Kidir at Moses ay humingi ng pagkain sa mga tao na roon. Nung sila ay humingi ng pagkain, tinanggihan sila ng mga tao. Habang sila ay nakatayo, biglang bumagsak yung pader. Nung bumagsak yung pader, nasira yung pader, ang ginawa ni Kidir, inayos niya yung pader. Inayos niya yung pader na kung saan ay doon sa lugar na pinakailan ng mga tao. At pagkatapos nilang kumain, muli nagtanong nagsabi si Musa alayhi salam kay Kidir, bakit po inayos yan? Sabi niya. Sabi ni Musa alayhi salam, sabi niya, bakit po inayos yan? O hindi natin pinuwi. Kung yung pinay, sabi niya, kaya maaari kang humingi ng kabayaran para dito. Sabi niya, kung nanais mo, kala, lausita at akhaddata alayya ajran. Kung nais mo, sabi niya, sikta, kung nais mo, pwede kang humingi lasakhad sa alayhi ajran. Agar, isang ajran, agar. Meron kang makikita agad, biyaya. Makakuha ka dyan ng biyaya. Dahil inayos mo yung hindi. So, anong sinabi ni Kidir, anong sinabi ni Moses kanina? Siya nagtanong muli, maghiwalay na sila.
nagtanong muli si Moses alayhisalam sa kanya na kung gusto mo, pwede kang magpabayad para magbigay sila ng pagkain kumaga sa kapalit ng kanyang ginawang mabuti. So sabi ni Gideon alayhisalam, ito ang sinabi niya, "Kala hada pirata bayni wa bainaka." Sinabi ni Gideon, ito na ang pagitan natin at pagitan mo. Ibig sabihin, mag-iwalay na tayo. Kasi sinabi mo kanina, kapag nagtanong ka pa ako ulit, pwede mo na akong iwalayan. Eh nagtanong siya muli. Sama-sama. Diba? Binutasan niya, masamang gawain niyo, diba? Nagreklamo siya. Umatay siya, nagreklamo siya. Ngayon, gumawa siya ng mabuti, nagreklamo pa rin siya. Ibig sabihin, may mga bagay na makikita ka, may mga hindi ka magugustuhan, may mga bagay na hindi mo magugustuhan, at may mga bagay na yung magugustuhan, pero hindi mo ito maintindihan. Paano mo maintindihan ang isang bagay kung wala kang nalalaman, kung hindi mo alam? Diba sabi ni Philip, paano mo maintindihan ang pagpapasensya kung hindi mo ito nalalaman? So, maging sa paghahanap ng kaalaman, kailangan may pasensya ka. Sabi ni Gideon alayhisalam, so nung ito ay pinipili ito ng pagitan natin at pagitan sa iyo, sabi niya, sa unabiyo ka, di sa wili, malam, kastati yung alay ni Sabran. Sabi niya, ito na sabi niya, dito na sa iyo, sabi niya, ang kahulugan ng mga pangyayari na ito, kung na hindi ka makapagpasensya na huwag mag-usisa. Sabihin niya na sa ngayon, tuturuan na ngayon si Musa alayhisalam. Sabi niya, tungkol sa arko o sa barko na ating sinakyan na ating binutasan. Kaya ko ito binutasan, sabi niya, sapagkat ang sasakyan na kanilang sinakyan na barko na yun, sabi niya, ay may isang pinuno o isang hari na kung saan ang hari na ito ay isang napastanganan. Yung hari na yun ay mapataki sa mga mahihirap. Na kung saan, yung bangka ng sinakyan nila, kapag ito'y nakita ng hari, yung ginagawa ko ng hari na ito, pinukuha niya ito. Pag maganda siya, maganda ito, pwede pa ito, pinukuha niya, inaamin niya. Kaya pala, binutasan ni Gideon ito, dahil pag magkita ng hari, butas, pangit, kumbaga, hindi ko magagamit, sira na. So, pagpabayaan niya na ito. Yung pala ang dahilan, kaya pala binutasan ito ni Gideon. Sabi ni Gideon, na ang nangyari ng bangka na ito ay mga mahirap lamang. Na kung ito ay kukunin sa kanila, wala na silang ikakahanap buhay. Kaya ibig sabihin, may mga bagay na nakikita mo, akala mo masama, pero mabuti pala. Waasa ang tatwa shay'an, wa huwa khairul lakum. Waasa ang tuyubu shay'an, wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sabi ni Allah, sabi niya, tunay na may mga bagay na masama para sa iyo. Sa tingin mo, masama ito eh. Kasi hindi mo alam eh. Pero ito pala sabi nila, nakakabuti sa iyo. Meron naman na mabuti sa tingin mo, ikaw yun eh, pero hindi mo alam eh. Pero ito pala ay nakakasama sa iyo. Sabi ng Allah, kayo ay walang nalalaman, kung ako ay sabi ng Allah, aking nalalaman ang hindi mo. So pangalawa, yung pinatay niyang bata. Yung bata na pinatay niya, yung bata na pinatay ni Gideon alayhisalam, meron pala itong mga magulang na kung saan, sabi niya yung amma yulama pakana agwak abawang binay pakasrinaan yung hakuma ang bubiyanan ng bakufran. At tungkol sa batang pinatay ni Gideon, ay meron pala itong mga magulang na mananampalataya. Kaya pala pinatay ni Gideon yung bata kasi nangangamba si Gideon. Sabi niya, nangangamba ko na ang kanyang apihin, ang kanyang mga magulang
o maging lapastanganan siya sa kanyang mga magulang na mananampalataya. Ibig sabihin kaya talaga pinatay yung bata kasi yung mga magulang nito mananampalataya. Kaya ayaw niya itong lumaki o ipanganak at lumaki na siyang magiging dahilan para ang kanilang mga magulang masira ang kanilang pananampalataya. Kasi lapastanganan ng kanilang anak. Kasi ang batang yun ay mahal na mahal nila. Ibig sabihin, isa sa mga tukso sa buhay ng palinda ay ang kanilang dapat pala tayo, mabilis ang pinapaliwanag ng Panginoon na dapat ang isang Muslim mag-asawa ng isang mananampalatayang Muslim. Kaya Muslim ka, asawa mo dapat Muslim rin, mananampalataya, para yung anak ninyo ay magabayan ninyo. Ibig sabihin, isa lang naggagabay. Kapag mananampalataya kasi kayong dalawa, isa lang, hindi kayo kababayan. Ibig sabihin, ang pangyayaring ito, yung pinapakita lamang ang tadhana na kapag ikaw ay mananampalataya, kadan, ang dalawang lalaki at babae mag-asawa na mananampalataya, hindi sila ibigyan nila ng kasawian. Hindi sila ibigyan ng kahit ng anak na maging dahilan para masira ang pananampalataya. So kaya pala kailangan ang isang lalaki ang kanyang maging asawa ng babae mananampalataya. Pareha silang mananampalataya. Kaya yung bata na yun, pinatay, lipitin, para hindi maging dahilan ng kanilang pagkawalan ng pananampalataya ng kanilang. Ibig sabihin noon, alam ni Kide, binigyan siya ng kaalaman na wala si Musa alayhis salam. Sabi nito ni Musa alayhis salam, sabi niya, meron kang kaalaman Musa, na wala akong kaalaman. At meron akong kaalaman na wala kang kaalaman. Ibig sabihin, vice versa, meron silang bawat isang kaalaman na wala namang kaalaman ng bawat isa. Kaya sila ay natutulungan. So, sila ay mga propeta at parehas. Kaya mga kapatid, yung pangatlo, yung dingding na kanyang pinumba, o kanyang inayos, na natumpa, at pagkatapos inayos na, kaya na pala inayos yun, sapagkat merong ang dalawang bata na yung umila ay merong mamanahing kayamanan na nandoon sa likuran ng bakod na yun. Nandoon pala sa likuran ng bakod na yun, kayamanan na yun, na hindi dapat makita ng mga tao nandoon. Kasi yung tao na nandoon, mga saking. Kasi nakita ni Kidir ang ugali ng tao na kapag example niya, di ba? Nung humingi sila ng pagkain, hindi sila binigyan. Kasi wala silang pagmamahal sa kapwa-tao. So yun ang isa sa knowledge na pinakita ni Kidir kay Musa alayhis salam. Maging mahina, mag-obserba ka din sa tao. Mag-obserba ka din sa tao kapag may mga tao nakikita nyo hindi, pinababayaan lang nila ang kahirapan ng isang bayan. Pinabayaan nilang magutom ang mga tao. Pinabayaan nila ang kanilang bansa na mga manatiling gano'n ng mga tao. Ibig sabihin, hindi mapagkatiwalaan yung bayan nila. Kaya yung mga tao na yun na nandoon, ipinakita ni Kidir ang ugali nila kay Musa. Nakuha yung example sa isang aral sa atin na ano bang meron ka, pinagmumuna ang mga tao kung kanino yung tama ka. So yung mga bata na yun, ang ginamit na word dito Karyan Marinan. Yung lugar na yun, matatagpan sa may Madina. Sa lugar na sinatawang Karya Madina. At kung saan doon, magmamana ang dalawang bata na yun. Kapag meron silang magulang na mananampalataya na namatay, pero kung sila'y mamatay, yung pangako nila, kapag ikaw ay mananampalataya, ikaw mananampalataya, ikaw Muslim, mananampalataya kay Allah, namatay ka ngayon, nanap ka. Sabi na huwag kang mag-alala, kahit mamamatay ka, wala ka na, ang anak mo ay alagaan ni Allah. Yan ang isa sa mga biyaya sa atin ni Allah na ibibigay sa akin na kahit wala ka na, ang anak mo na yung iniwan ay hindi